Now sa oras na ito ay nais kong pumunta tayo sa isang paksa na gusto ko i-share sa inyo sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Ang 1 Peter chapter 2 verse 9 ay pinakita rito ang verse na ito at kung gusto kong basahin muna ito sa binasa ko ito kanina sa NASB version. Pero ang King James version na siyang gusto ko ring gamitin, sabi rito ng verse 9, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of Him who had called you out of darkness into His marvelous light." So pinakita doon sa wikang Tagalog, sabi niya, "Datapwat kayo isang lahing hirang, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ihayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan." So, nais kong bigyan ng pansin ang bahaging ito about the peculiar people. Ngunit bago niya binanggit yung salitang ito na peculiar people, ay bago ko bigyan ng pansin yung meaning ng bahaging ito, ng salitang ito, ay ginamit niya yung mga pangunahing mga salita sa verse 9. Nasabi niya, "Ye are a chosen generation." Ang tinutukoy dito ay sabi niya, kayo. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ang tinutukoy dito ay kayo. Ako, ang bawat isa sa atin na nakaranas ng katubusan. Last Sunday ay pinag-usapan natin about ye are bought with a price. So maintindihan natin ng kaisipang ito ay merong kaugnayan doon sa verse na ating binasa noong nakaraang Sunday about you are bought with a price. Na ikaw ay binili ng halaga. So makikita natin ang lahat ng ito ay merong kaugnayan. So pinakita rito na yung salitang you are or ye are a chosen generation. Ikaw ay lahing o sabi rito, piniling isa doon sa henerasyong yun. Ang gamit sa wikang Tagalog, sabi niya, kayo'y isang lahing hirang. So, sabihin natin, maraming lahing, maraming panahon na dumaan at maraming lahing nagsasalin-salin. So, bawat henerasyon ay meron siyang tinatawag o rather meron siyang mga pinili doon sa henerasyong iyon. Meron siyang mga hinirang doon sa henerasyong iyon at ang mga hinirang niya doon sa henerasyong iyon, sila ang kanyang mga tinatawag. So yun ang bagay na makikita natin. So ang pinakamahalagang bagay, mga kapatid, sa mga tinatawag ng Panginoon ay sila ay mga hinirang ng Diyos. Dahilan, ang banal na kasulatan ay nagsabi sa isang verse sa Book of God, sa Book of Matthew, na sabi niya, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinirang. Many are called, but few are chosen. So ang pinakamahalagang bagay ay ang tinawag ay mga pinili. O ang mga tinawag ay mga pinili. Dahilan merong mga taong matatawag sila sa pamamagitan ng gospel, but ang isang bagay na nakakalungkot kapag sila ay hindi na mga kasama sa hinirang, then sila ay kagaya ito ng ibang, o rather ng talinghaga ng ating Panginoon, na ang ebanghelyo ay kagaya ng lambat, di ba? Kagaya ng lambat
na kapag ang lambat ay hinihagis mo sa karagatan, then kanyang kukunin o huhulihin niya ang lahat ng mga klase ng isda. Pero pagdating doon sa dalampasigan ay kanyang pipiliin o kanyang kukunin yung mga tunay na isda. Samantalang yung mga hindi mga isda ay babalik sa karagatan. So ang pinakamahalagang bagay, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, ang mahalaga ay hindi ang aking pagkakilala sa Diyos o ang Diyos ay aking nakilala. Sabi niya, ang mahalaga, ako ay kilala ng Diyos. Dahilan kapag ikaw ay nakilala ng Diyos sa pasimula, pinapakita ang pagkapili sa iyo at dahilan ikaw ay pinili ng Panginoon pagdating ng iyong henerasyon, pagdating ng henerasyon na ikaw ay lilitaw, ikaw ay tatawagin ng Panginoon sa panahon yon. Yan ang isang bagay na napaka-inam. So pinakita rito, ye are a chosen generation, and not just only that, but kundi sinabi rito, a royal priesthood. Isang klase ng pagka-saserdote, pagkapari o pagka-saserdote. So ang lahat ng ang Book of Revelation chapter 1 ay nagsasabi na ang bawat isa na tinubos ng ating Panginoon, sabi rito ng Revelation chapter 1 verse 5 ay pinakita rito, and from Jesus the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. Sabi rito, to him who loves us and released us from our sins by His blood. Sa wikang Tagalog ay pinakita ron, sabi niya, siya na umibig sa atin at nagpalaya sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. And verse 6 ay pinakita ron, at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang pag-aari magpakailanman siya nawa. So pinakita riyan na sabi niya, ang mga kanyang inibig at kanyang pinalaya sa pamamagitan ng kanyang dugo. So yung salitang redeem, ransom, o yung salitang release, ay pinakita rito, ito'y dahilan sa dugo ng ating Panginoon at tayo ay ginawa niyang isang kaharian ng mga saserdote. A kingdom of priests. Kingdom, to be a kingdom and priest to His God and Father. So pinakita rito na ang bawat isa na tinubos ay meron siya ay merong kalalagayan na isang saserdote. Siya ay pwedeng maglingkod sa Diyos at siya ay merong karapatan sa mga bagay na banal. Kapag sinabing mga bagay na banal, mga bagay na makalangit na ito ay hindi ipinagkatiwala ng Diyos sa ibang tribo, kundi maliban lamang doon sa tribo ng Levi. So sa pamamagitan ng ganitong bagay, ay sila lamang ang merong karapatan. Can you imagine that? Sila lamang ang merong karapatang humawak ng mga banal na bagay at sila ang pwedeng pumasok doon sa tabernakulo at ang mga saserdote at kahit yung mga anak ni Aaron ang binigyan ng pagkakataon na makapasok sa pinakabanal na dako. So ganoon ang pinapakitang larawan ng tinatawag na nang tayo ay natubos ng dugo ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng karapatan doon sa Kanyang presensya. Na tayo ay makalapit sa Kanyang presensya. At napakainam ng bagay na ito. So pinakita rito na a royal priesthood and ano pa yung sumunod na pangungusap? A royal priesthood and a holy nation.
a holy nation, isang bansang banal. At yung sumunod na pangusap ay yung peculiar people. You know, ang salitang peculiar ay kung titingnan natin sa dictionary, ang salitang peculiar ay dahilan pwedeng ibigay ng dictionary ang kanyang sariling pakahulugan na ang ibig sabihin ng salitang peculiar ay characteristic of only one person, group, or a thing, yung tinatawag na distinctive. Pag sinabing distinctive, ay siya ay kakaiba. Kakaiba ang kanyang kalalagayan. Well, alam nyo, ang meaning na ito ay napakababaw at minsan yung salitang peculiar ay minsan ito ay tinatawag ang ilan ay ang pakahulugan nila ay yung parang weird. Pero hindi gayon mga kapatid, ang tamang pinapakita ng banal na kasulatan. Although yung salitang peculiar ay pwedeng gamitin yung ganitong bagay, yung parang minsan ay kakaiba siya, katangi-tangi. So kung titingnan mo sa isang magandang bagay ay pwede nating tingnan. Pero yung dahilan, yung merong ilang meaning sa dictionary, yung different from usual or normal. So, different from usual or normal, kakaiba siya sa mga pangkaraniwan at mga normal na bagay. So, kung titingnan natin ito sa tamang perspective, ay maganda at mainam, pero ang ilan ay ginagamit yung salitang peculiar nito dahil meron siyang isang meaning na odd, yung parang kakaiba. Ngunit, gusto kong tingnan hindi lamang ang dictionary meaning, but yung meaning mismo ng biblical definition. Sa biblical definition, in fact, ang salitang peculiar ayon sa pagpapahayag sa ngayon, ang salitang peculiar ay hindi obsolete na siya. Ibig sabihin, hindi na ginagamit ang ganitong salita. Kaya mapapansin natin sa NASB version at yung Tagalog na binasa natin kanina, ay pinakita rito sa NASB version na sabi niya, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation," at yung sumunod na pangusap, sabi niya, "a people for God's own possession." So yan po yung salitang peculiar. So yung revised na meaning nito ay pinapakita na siya ay kaya mas maganda rin yung sali ng wikang Tagalog. Anong sabi niya ng wikang Tagalog? Sabi niya, bayang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Well, alam niyo, napakaganda ng meaning na ito. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. At ito ay merong kaugnayan doon sa salitang, "You are bought with a price." Nakuha niyo ba mga kapatid? You are bought with a price. So, yung salitang pagbili ay maintindihan natin na isa sa pinapakita ng salitang pagbili, ginamit doon ay yung meaning nung nakaraan ay pinakita ko sa inyo, ang salitang bought, ibig sabihin, acquiring possession. Lahat tayo, kapag tayo ay bibili, ang purpose natin ay para maging pag-aari natin yung ating binili. Diba tama? Lahat ng ating binibili ay para maging ating possession, maging ating pag-aari. So, ibig sabihin, ng ikaw, ng at ako, at ang bawat isa na binili ng Panginoon,
tayo ay kanyang pag-aari. Tayo ay kanyang pag-aari. So it is the word both is to an act of acquiring possession, ownership, pag-aari ng ating Panginoon. So nabigyan natin yan ng pansin nung nakaraan. So kung babalikan natin yung salita rito ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20, at gusto kong gamitin ng Amplified Version. Paumanhin po kung minsan gumagamit ako ng ilang mga version. Ito'y para mabigyan natin ng emphasis ng mas lalong diin at linaw ang mga sinasabi ng mga salita ng Diyos. Sabi rito ng verse 20, kung pwedeng, tingnan natin sa Amplified Version. Sabi ng Amplified Version, you were bought with a price. At usually, ang Amplified Version, kapag inyong titingnan, bawat yung salitang price ay meron siyang sumunod na open and close parenthesis. Ibig sabihin, binibigyan niya ng pakahulugan yung salitang yon. Katulad ng, you are bought with a price. Ang ibig sabihin, you were actually purchased. Ikaw ay binili mismo. You are actually purchased. Ikaw ay binili talaga ng halaga. So, ganito yung idea ng redemption na ginawa ng Panginoon sa bawat isa natin. We are actually, anong sabi diyan? Sabi rito, you were actually purchased. You were actually purchased. Ikaw ay binili talaga ikaw talaga ay binili o binayaran with the precious blood of Jesus and made His what? Own. At ikaw ay ginawang kanyang pag-aari. And made His own. You were actually purchased with the precious blood of Jesus and made His own. So then, honor and glorify God with your body. Sabi niya, kung magkagayon, so, ibig sabihin, hindi lamang ang iyong kaluluwa ang binili, hindi lamang ang iyong kaluluwa ang binayaran para hindi ka mapahamak, kundi binayaran ang buong pagkatao mo. Can say amen to that? Binayaran ang buong pagkatao natin. So, ibig sabihin, ang pag-aari ng ating Panginoon ay hindi lamang ang ating kaluluwa. Binayaran niya pati ang ating katawan mismo. At kung binayaran niya ang ating katawan, mga kapatid, ibig sabihin, kahit man ang mga bagay na pwedeng mangyari sa ating katawan ay covered ng pagbayad ng ating Panginoon. Kumbaga pa sa insurance, ang insurance na yun ay, kung meron po ngayon, alam nyo, yung mga tinatawag na comprehensive. Pag sinabing comprehensive, ay merong mga insurance na TPL, yung third party liability. Ibig sabihin, kapag nabangga yung sasakyan, yung binangga niya lang ang sasagutin ng insurance. Pero yung sasakyan mong nabangga, ay wala na silang sagot doon. Pero pag sinabing comprehensive, ay yung kanyang nabangga at pati yung mismong sasakyan mo ay sagot nila at covered nila. So, sa ganitong example ay maintindihan natin, mga kapatid, ganoon covered ng Diyos ang pagkabili sa bawat isa atin. The whole, anong sabi roon ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, ang sabi riyan ng talatang yan, 1 Thessalonians 5:23, ang verse na yan na nagsasabi, sabi na, sa wikang Tagalog, at pakabalin kayong lubos
ng Diyos. Yung ginamit yung salitang, pakabaliling kayo, kayong lubos. Kayong lubos ng Diyos. Pag sinabing lubos, ang sumunod na pangusap, sabi niya, pakabaliling kayong lubos ng Diyos, Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong, yung salitang buo o espiritu, kaluluwa, at katawan ay ingatang ano? Buo. Diba? Ingatang buo. So at ang espiritu, kaluluwa, katawan ay iingatang buo. Thank God. Kung meron mang tinatawag na comprehensive insurance, well, it's more than comprehensive insurance. Dahilan, cover ng ating Panginoon ang lahat ng mga bagay. Cover ng dugo ng ikaw ay binili ng halaga. Cover niya ang kasalanan na iyong minana at ang kasalanan na iyong ginawa. Lahat ng ito ay pinatawad. Ang original sin, ang inherited sin, at ang kasalanan mong kasalukuyang nagawa na hanggang sa kasalukuyan na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. At ang iyong paglalakbay hanggang sa dulo ay sagot na rin ng dugo ng ating Panginoon. Ganon ka-comprehensive, ganon kabuo ang lahat ng bagay na kanyang cover. So, dahilan pinapakita rito na yung verse na yan na ginagamit natin, ginamit yung salitang dun nga sa Amplified Version, you are actually purchased with a preciousness. Sa isang version ng Amplified, ito ay Amplified Version, sinabi ron ng verse na yan, balikan natin yung 1 Corinthians 6:20. Actually, you are actually purchased. So ginamit yung salitang, you were actually purchased with the precious blood of Jesus and made His own. Made His own. Now, gusto kong puntahan yung meaning ng peculiar, at ito ay sa dictionary pa rin, pero gusto kong tingnan ito. Ginamit dito yung salitang sa peculiar ay yung meaning na one's own. Pag-aari ng nag-iisa lamang. Well, mga kapatid, nang tayo ay bilhin ng halaga, hindi ka na pag-aari ng kaaway. Say amen to that. Hindi ka na pag-aari ng kaaway. Merong isang nagmamay-ari sa iyo. One's own. So ang kaaway ay wala ng karapatan sa buhay ng isang binili ng dugo ng ating Panginoon. One's own, you are one's own. Yun yung isang meaning ng salitang peculiar. Isa pang pinapakita niya, belonging solely. Belonging solely, or ikaw ay meron lamang isang nagmamay-ari, belonging solely or especially to an individual. Belonging solely. Ikaw ay meron lamang isang o iisang nagmamay-ari sa iyo. Wala siyang cashier, mga kapatid. Ang Diyos ay wala siyang ibang cashier, siya lamang ang nagmamay-ari. Kaya yung sumunod na meaning, one's own, belonging solely or especially to an individual, not shared or possessed by others. Not shared. Hindi kanya isi-share sa iba, siya lamang ang nagmamay-ari sa iyo. Not shared or possessed by others. You know, mga kapatid, alam niyo ba na ang tinatawag na ugnayan, ang pagbili ng Diyos, sabi rito ng aklat ng Acts chapter 20 verse 28, pinakita rito
ang pangungusap na ito sa chapter 20 ng Book of Acts. Sa verse 28 ay sinabi ang ganitong pangungusap. Tingnan natin sa wikang Tagalog. Tibili na Apostol Pablo sa mga elders ng lugar ng Efeso. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo at upang pakainin o pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Well, alam natin na merong ilan na gumagamit ng verse na ito para lamang ipakita ang kanilang samahan o ang kanilang relihiyon na sila talaga ang nagmamay-ari o merong pag-aari ng ganitong klaseng pangalan. Pero pinakita rito yung verse na sabi niya, to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Now, pinapakita ko kanina yung meaning ng salitang peculiar. Peculiar people, ang pinapakita ron ay belonging solely or especially to an individual, not shared or possessed by others. Alam niyo ba ang kalalagayan ni Kristo at ng Iglesia? Ang kalalagayan ni Kristo at ng Iglesia according to Ephesians chapter 5, verse 25, kung ating bibigyan ng pansin ang bahaging ito. Pinakita ni Apostol Pablo at winikan niya, sabi niya, dito sa chapter 5 ay pinakita ni Apostol Pablo rito ang hiwaga sa pagitan ni Kristo at ang Iglesia na ang pinapakita niya ay kagaya si Kristo ang lalaki, ang Iglesia ang babae, at sila ay mag-asawa. Diba? So pinakita rito ng banal na kasulatan, sabi ng verse 23, for the husband is the head of the wife, so as Christ also is the head of the church, He Himself being the Savior of the body. Basahin natin sa Tagalog. Kung paanong sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So dahilan na ang Iglesia ay kanyang binili, so siya ang protector o siya ang tagapagligtas ng katawan o ng Iglesia. Sabi ng sumunod na verse, pinakita roon, ang sumunod na verse 25 ay pinakita niya na ang lalaki ay ibigin ang kanyang asawa, kagaya ni Kristo na ibigin ang Iglesia na ibinigay ang kanyang sarili sa Iglesia. So ganun ang ginamit na paraan ng pagbili ng ating Panginoon sa Iglesia ay ang kanyang sarili para kanyang pabanalin ang Iglesia. Sabi rito, upang kanyang pabanalin, pakabanalin ito at nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. At kung ating titingnan, dito sa verse 32, so dahilan ang theme ng verse 22 onward hanggang sa huling verse ng Ephesians chapter 5 ay nangungusap siya ng Iglesia at si Kristo at ang Iglesia. Verse 32, sabi ng verse 32, sabi niya, ang hiwagang ito ay dakila. Sabi niya, this mystery is great. Datapot,
sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Now, ginamit natin yung salita kanina sa salitang ang mga tinubos ay peculiar people, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. At doon sa meaning na binigyan natin ng pansin kanina, not shared or possessed by others. Not shared or possessed by others. Yan ang dahilan, mga kapatid. Kapag ang isang lalaki ay merong asawa, ang tanging nagmamay-ari doon sa asawa ay ang husband, di ba? Hindi siya pwedeng i-share sa iba. At ang ganitong bagay ay isang malaking kasalanan sa harapan ng Panginoon. I hope nakukuha niyo yung salitang peculiar. Kagaya ng lalaki sa kanyang asawang babae na siya lamang ang nagmamay-ari dito. At di siya pwedeng ibigay sa iba. Not shared or possessed by others. Siya ay meron lamang isang nagmamay-ari sa kanya. So sa ganung bagay, mga kapatid, maintindihan natin na ang iglesia at ang binubuo na iglesia ay partikular na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na binigyan natin ng pansin noong nakaraan na ang bawat isa ay nakaranas ng pagbabayad ng halaga individually. Diba? Ang bawat isa ay nakaranas ng pagbabayad. So, meaning to say, ikaw ay pag-aari ng Panginoon at hindi kanya pwedeng ibigay sa iba. At kung ano man ang pwedeng, ang bagay na pwedeng na gustong gawin ng kaaway, wala siyang pwedeng magawa dahilan siya ang Diyos, si Kristo, ang siyang asawang lalaki na siyang nagmamay-ari sa kanya at siya ang magtatanggol at siya ang magliligtas sa kanya sa anumang paraan, sa anumang kalalagayan. Na kahit man ang ating katawan, kung ito man ay magkaroon ng karamdaman, well, mga kapatid, sagot pa rin ito ng bayad ng dugo ng ating Panginoon at kanyang gagawaran ng kagalingan ang ating katawan sapagkat kasama ito na binili ng ating Panginoon. I hope you can say amen to that. So makikita natin ang ganitong pagpapahayag ng ating Panginoon sa salitang ito na peculiar people. Ito ay pag-aari kanyang sarili. Sa isa pang meaning ay pinakita roon yung salitang that which is peculiar, a sole or exclusive property. A sole or exclusive property, a prerogative, a characteristic. So, gusto ko yung meaning na ito, a sole or exclusive property. Exclusive. Walang ibang nagmamay-ari. Siya lamang, sa kanya lamang. Alam nyo, minsan ginagamit po yung salitang peculiar, minsan ginamit yung peculiar sa kangaroo. And you know, brothers and sisters, ang kangaroo ay hindi mo makikita sa ibang bansa. Tanging sa Australia lamang. So yun ang isang bagay na makikita natin. Now, tingnan natin yung pagpapakitang ito. So, ang idea na pinakita ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ang ideyang ito ay galing ito sa kalalagayan ng Israel as bilang bayan ng Diyos. Bilang tao ng Diyos, bayan ng Diyos, tanging ang Israel ay kanyang tinawag niyang kanyang bayan. Naalala niyo ang pangusap ng Diyos kay Moses. Sabi ng Diyos,
Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, ganito sabihin mo kay Pharaoh. Sabihin mo kay Paraon, sabi niya, let my people go. Palayain mo ang aking bayan, ang aking panganay, ang aking anak. So, ganito ginagamit yung tinatawag na redemption. Kapag sinabing pagtubos, pagbili ng halaga, pinapakita yung siya lamang ang nagmamay-ari. Well, katulad ng ama sa kanyang anak, di ba? Tanging ang ama lamang ang makakapagsabi na, anak ko yan. Di ba? Siya ay aking anak. Walang ibang pwedeng mag-angkin. Dahilan, biologically, ikaw yung tatay at meron ka pang papel na pwedeng ipakita. Pero, hindi lamang yon, hindi lamang papel, kundi kahit daanin mo siya sa DNA, lalabas pa rin na siya ay iyong anak at ikaw ay kanyang tatay. Hindi lamang yon, yung tsura ng muka, yung katangian minsan at ilang pang mga bagay. Pero, pansinin ninyo yung pangungusap na ito. And I hope, makita nyo mga kapatid, at maintindihan natin ano ang ginawa ng katubusan sa atin. At nang tayo tawaging peculiar people, ano ang impression nito at pinapakita nito sa bawat isa atin. So, yung salitang pag-aari. So, sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo kay Pharaoh, let my people go, my firstborn, ang aking anak, ang aking panganay. Sa isang talata sa Book of Amos, chapter 3, verse 2. Tingnan natin ang verse na yan. Kung pwede nating pag-display ang Book of Amos. Sabi rito, ang verse 1 ay nagsabing, hear this word which the Lord has spoken against you, sons of Israel, against the entire family which He brought up from the land of Egypt. So, nanunusap siya patungkol sa sons of Israel, sa buong pamilya na kanyang inilabas mula sa Egypt. Verse 2. Sabi niya, you only have I chosen. You only. Ginamit yung salitang word na only. You only have I chosen among all the families of the earth. Ikaw lamang o tanging ikaw lamang ang aking pinili sa lahat ng pamilya dito sa ibabaw ng lupa. Sabi niya, therefore, I will punish you for all your iniquities. Sa Suwigang Tagalog, ipinakita niya, kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa. Kung titingnan natin ay napakaraming tao sa ibabaw ng lupa. Pero siya ay naka-zero o kumbaga sa focus pa, ang kanyang focus ay naroon lamang sa Israel. Nakukuha niyo yung punto mga kapatid. Ang kanyang naka-zero siya doon sa Israel. At pinakita rito, ibig sabihin, ang Israel ay kanya, ang Israel ay kanyang pag-aari, ang Israel ay kanyang anak, tinawag niyang kanyang bayan, at ang Israel ay, sabi niya, siya lamang ang aking pinili. Well, tingnan natin sa isang version ng King James. Ang version ng King James, you only have I known. You only have I known. Ikaw lamang ang aking
nakikilala. Maraming mga, well, yan ang dahilan, ang relasyon ng Panginoon na kanyang gustong gawin sa kanyang tinubos ay hindi lamang ito basta pagdalo o pagsama ng isang relihiyon, pagdalo ng isang samahan, pagpunta sa isang fellowship. Well, ang tinubos, mga kapatid, ay merong ganitong tie o tali na nagbibigkis sa Diyos at sa tao. Merong ganitong nagbibigkis sa kanila, kagaya ng isang relasyon. Ang relasyon ng ama sa anak, ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya makikita natin kapag sinabi ng Panginoon na ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. So ito yung ugnayan ng Diyos at ng tao, na siya lamang ang nakikilala ng Panginoon. And then, ang sumunod na pangungusap dito, sabi niya, you only have I chosen. Balikan natin yung phrase na ito sa Tagalog. Ikaw lamang ang kayo lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa lupa. Kaya sila, sabi niya, ikaw lamang ang aking nakilala sa lahat ng angkan sa ibabaw ng lupa. Kaya't aking dadalawin sa inyo ang lahat ng inyong kasamaan. Now, ito naman yung isang bagay. Sabi niya, therefore, I will punish you for all your iniquities. Tanging ang Israel, dahilan ang turing ng Panginoon sa Israel ay kanyang anak. Sa Book of Isaiah, pinapakita na ang Israel at ang kalalagayan ng Diyos ay mag-asawa. Kaya't kapag ang Israel ay kikilala ng ibang Diyos, sasamba sa ibang Diyos, ang tawag dito ay pakikiapid. Spiritual na pangungusap. So, ganun, yun ang dahilan bakit ang kalalagayan ng Israel ay minsan ginagamit yung ganitong bagay dahilan ng Israel ay tinawag na asawa ng Diyos. Siya lamang ang nagmamay-ari. Kaya kapag siya ay sumamba sa ibang Diyos, ito ay pinakamabigat na kasalanan na pwedeng gawin ng kanyang bayan sa Diyos. At ito ay ginamit yung salitang whoredom o yung pagpo-prostitute. Pagpo-prostitute ang pinapakita. So, dahilan ang Israel ay kanyang pag-aari, kanyang asawa, tinawag yung kanyang anak. At gayon pa man, pinakita niya, therefore, I will punish you for all your iniquities. Ang Israel ay nakaranas ng pagpalo ng Diyos, pagsaway ng Panginoon, pero, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng kanyang ginagawa sa Israel ay ano? Mababasa natin yan sa Jeremiah 29 verse 10. Ang verse na ito ay nagsabi ng ganito. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon na sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagbabalik sa inyo sa dakong ito. Verse, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa at ng inyong huling wakas o mabuting
kinabukasan. So dito, makikita natin, dahilan ang Israel ay kanyang anak, asawa, ang relasyon na pinapakita, then siya ay papaalala. Sasawayin ng Panginoon, parurusahan ng Panginoon, but ito pa rin ay para sa kanilang kabutihan. Para pa rin sa kanilang kabutihan, mga kapatid. So tingnan natin ang ganitong bagay. That's the word peculiar. So, kung maintindihan natin yung ugnayan ng Diyos sa Israel, ay maintindihan din natin ang ugnayan ni Kristo sa Iglesia. Ang ugnayan ng isang tinubos ng Panginoon sa Diyos. Merong ilang mga verse na gusto kong bigyan ng pansin. Dito sa yung salitang you only. Dahilan ang Amos na binasa natin kanina, you only have I known of all the earth, of the families of the earth. Sabi ng Exodus chapter 19, verse 5 to verse 6. Pansin ninyo ang Exodus 19. Sa verse 5, pinakita niya, tingnan natin sa Tagalog. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin. Tanging kayamanan, kayo ay magiging tanging kayamanan sa akin. Sa wikang Ingles, ginamit doon, a peculiar treasure, ang King James Version. A peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Pag sinabing peculiar treasure, ay pwede ang isang tao ay marami siyang kayamanan, pero yung meron siyang tanging kayamanan na yun ay wala sa iba. At siya lamang ang meron ito, at yun ang kanyang pagtingin sa bayan ng Israel. Sabi niya, kung kayo ay susunod sa aking tinig, iingatan ang aking tipan, kayo nga ay magiging sa akin isang natatangi o pinakaisang tanging kayamanan sa akin. Unto me, above, na higit. Ano sabi ron? Tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Pinapakilala na ang Israel ay natatangi sa lahat ng mga bansa sa ibabaw ng lupa. Sila lamang ang binigyan ng Diyos ng kautusan. Sila lamang ang Diyos ay gumagawa kung ano ang salita ng Diyos para sa kanila. Ang Diyos ay nagbabangon ng prophet sa kanila. At ang salita ng Diyos ay kino-convey ng prophet sa kanila, at narinig nila ang salita ng Diyos, ang pangungusap ng Panginoon. Dahilan ano, sila ay natatanging kayamanan ng Diyos. At kung sila man ay magkamali, sasawayin sila ng Panginoon, itutuwid sila ng Panginoon, upang makabalik sila. Ang pagsaway ng Panginoon ay hindi lamang basta parusa. Ang layunin ng Diyos, sila'y paparusahan upang sila ay makabalik sa katwiran, at kapag nakabalik sila sa katwiran, muli maibubuhos ng Diyos ang kanyang buong pagpapala para sa kanila. Kung ito yung bagay na hindi naintindihan ng bayan ng Israel. At ito rin, mga kapatid, ang pinapakita na paggawa ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Bakit sila, anong sabi ng ating Panginoon?
sa book of Revelation chapter 3 verse 19, lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan upang sila ay magsikap at magsisi o magbago ng kanilang direksyon ng kanilang buhay. At anong dahilan upang maibigay muli ng Diyos? Dahilan sa panahon ng kanyang parusa, wini-withhold ng Diyos ang blessing. Wini-withhold ng Diyos ang mga pagpapala. At kapag sila ay nakapanumbalik, ibibigay muli ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanila. Yun yung mainam na bagay. So sabi roon sa verse na yun, ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. At sabi ng sumunod na pangusap, at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote, sa akin isang banal na bansa, at ito ang mga salitang na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. So pinakita niya, dito hinango ni Apostol Pedro ang kanyang pinahayag doon sa chapter 2 verse 9, na ang kalalagayan ng iglesia na tinubos ng Panginoon ay kagaya ng kalalagayan ng Israel, na bansang banal at pag-aaring sarili ng Diyos. Sa isa pang talata, sa chapter Deuteronomy chapter 7. Sa Deuteronomy 7 verse 6. Ang sabi yan sa talatang ito, verse 6, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. So pinakita rito, yung description ng verse na ito ay pinapakita yung lubos na kanyang pag-aari. So sabi riyan, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. This is what the word peculiar means. Upang ikaw ay maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. So pinapakita ko yung bagay nito. At lahat ng description na pinapakita ng banal na sulatan ay makikita natin yung ganitong bagay. Upang pakita ng Israel, pakita ng Diyos sa kanyang bayan na ganun na lamang ang kanyang pagtatangi sa bayan ng Israel. At ganun din ang kalalagayan ng bawat isa sa atin na tinubos ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang pag-aari. Tayo ay kanyang pinakita roon na hindi lamang basta kanyang pag-aari, then nais niya rin naman na sila ay mag-function o maggamit para sa kanyang gawain. Dahil yung isang meaning na binigyan natin ng pansin about doon sa pagbili sa pamamagitan ng halaga ay yung acquiring possession, ownership, or rights to the use or so isa sa pinapakita rito na ang bawat isa na binili ng ating Panginoon ay kanyang gagamitin para sa ano? Para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kung babalikan natin yung verse ng
verse ng chapter 2 ng 1 Peter kanina. Doon sa verse 9, ay pinakita roon, matapos niya ipakita na God's own, a people for God's own possession. Isang bayan na pag-aaring sarili ng Diyos. At dahilan sila ay pag-aari ng Panginoon. Alam niyo yung sumunod na pangusap sabi rito, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Upang kayo ang magpahayag ng Kanyang liwanag. Sa wikang Tagalog, ipinakita ron, sabi niya, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Now, mga kapatid, alam niyo ba ang isa pa sa purpose ng ating Panginoon? Bukod sa ikaw ay Kanyang bilhin, gawin ng Kanyang pag-aari, at bigyan ng karapatan na makapaglingkod sa Kanya, ay meron pang isang pinapakita ron upang sa pamamagitan mo, siya ay maluwalhati. Ulitin ko, upang sa pamamagitan mo, siya ay makilala. Dahil ang ginamit yung salitang diyan, sabi niya, upang itanyag, yung ipahayag, ang mga karangalan niyaong tumawag sa iyo mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Merong bagay na madidisplay sa pamamagitan ng mga anak ng Diyos. Merong madidisplay. At ang most especially na madidisplay dito ay ang una ay katangian ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag, makikita sa pamamagitan nila. Sila, kagaya ng naranasan ng Israel, mga kapatid, ang Israel, alam niyo ba, dahil sa Israel, ang dagat na pula ay hinati ng Diyos. At sa pamamagitan ng Israel, ang Diyos ay nakilala at nahayag. At mula noon, ang Israel ay kinatakutan ng kanyang mga kaaway. Nabilitaan ng mga karatig bansa, nabalitaan ng mga taga-Kanaan at nang mabalitaan nila na hinati ng Diyos ang dagat na pula alang-alang sa kanyang bayan, mula noon nawala na sila ng kalakasan. Well, mga kapatid, naniniwala ako na it's the same way ang kanyang gagawin sa kanyang bayan sa uling araw nito. Ang isang papano madidisplay ang kanyang kapangyarihan at kalakasan sa bawat mga anak ng Diyos. At sa maraming bagay na kanyang pinakita at sa pagde-demonstrate ng Panginoon upang ipakilala na sila ay kanyang bayan. So, kung aking isa-sum up ang ganitong bagay, ay kung ang Diyos ay pinakita niya na ang Israel ay kanyang bayan, kanyang asawa, kanyang anak, ay gayon din po ang kalalagayan ng iglesia sa ating Panginoon. Ang iglesia ay kanyang asawa, at ang iglesia, ang mga mananampalataya, ang iglesia ay tinawag, sila ay mga anak ng Diyos. At bilang dahilan sila ay anak, ano sinabi ng banal na kasulatan? Sila ay sa Romans chapter 8, verse 17, pinakita roon na dahilan sila ay anak. Ano ang karapatan ng isang anak? Verse 17, and if children, then what? Heirs also. Heirs of God and fellow heirs with Christ,
if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified together. So, ang kalalagayan ng isang anak ay sila ay tagapagmana. Tatanggap sila ng mga bagay galing sa Diyos na hindi ito pwedeng tanggapin ng iba na hindi na walang ugnayan sa Diyos bilang kanyang anak. At ito ay matatanggap lamang ng mga anak. At ang hindi anak ay wala silang karapatan sa ganitong bagay. Well, dapat po natin maintindihan, merong ang Diyos ay sinabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay nagpapasikat ng araw sa masama at mabuti. Nagpapaulan sa mga trigo at pansirang damo. Pero naintindihan natin na yung bagay na yun ay ang tawag doon ay common grace. Common grace na naranasan ng lahat ng tao, pero merong tinatawag na special grace para lamang sa mga anak. Merong special grace para sa kanyang mga anak na ito ay ang tawag dito ay ears. Yung ears ay kalalagayan ng isang tao bilang anak, bilang tagapagmana. Yung ears ay ito yung kalalagayan, pero yung tatanggapin ng tao o ng anak ay ang tawag dito ay inheritance. Yung mana na kanyang tatanggapin. Kaya nga pinakita sa banal na kasulatan ang ganitong bagay. So, makikita natin kung habang binabasa natin ang banal na kasulatan, ang ugnayang ito ay laging makikita natin ang kalalagayan ng anak ng Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang iglesia kagaya ng nobya, at ang mananampalataya kagaya ng Israel, ng bayan ng Diyos, dahilan sa pamamagitan ang Israel sa pamamagitan ni Abraham at sa pagsunod at katwiran na ipinakita ni Abraham at pagsunod ni Abraham sa mga salita ng Diyos, yan ang dahilan ang Israel ay nakatamasa ng blessing, ng pagpapala ng Diyos para sa kanila. Gayon naman, in the same way, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, tayo rin naman ay nagkaroon ng ugnayan at karapatan sa mga blessing ng ating Panginoon, na ito'y tinawag na the blessing of Abraham. Maintindihan natin ang ganitong bagay. I hope ang mga pangungusap na ito, alam nyo, ang nakikita ko sa ganitong bagay kung gaano kalawak ang pagpapakita ng redemption. Paano ito nilatag sa banal na kasulatan, ngunit ang team ng tinatawag na redemption, ang pinaka-team na ito ay upang ang bawat isa na kanyang nakilala ng una pa ay sila ay magkaroon ng karapatan sa mga bagay na inihanda ng Diyos. Well, binayaran ito ng ating Panginoon. Ngunit ang lahat ng binayaran ito na nakahanda na pwedeng nanariyan na, ay ito ay makukuha ng bawat isa na magkakaroon ng tinatawag na karapatan. Yung rights na ito na sinabi ng aklat ng John chapter 1 verse 12, ang bawat isa na tumanggap sa ating Panginoon ay binigyan ng ano? Ano sabi riyan? But as many as received Him, to them He gave the right to become the children of God. At kung anak, ay meron silang bagay na mamanahin. Well, mga kapatid, ito ay nilaan ng ating Panginoon at dalangin ko
Patuloy ang Diyos na magbukas ng ating mga pag-iisip at pagkakilala sa lahat ng mga bagay na available para sa mga anak ng Diyos sa huling maaraw nito. So tayo ay bayan ng Diyos at tayo ay pag-aari na natatanging kayamanan ng ating Panginoon. Isang uri ng kayamanan na walang sino man ang merong nito, kundi tanging siya lamang. Imagine kung merong isang tao na meron siyang kayamanan, na ang kayamanan ito na siya lamang ang meron ng bagay na yon. So, siya ang paano niya papakita ang kanyang pag-iingat sa natatanging kayamanan. So, once more, muli kong gagamitin yung verse na yon para sa ating pagtatapos. Sabi niya, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God, God's own possession. Purihin ng Diyos. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras ito. Tayo tumayo sa gabing ito. Praise God. Witin natin yung awit na nagsabing, I know I am the bride that you're returning for. Dress and garment, white and wrinkled free. So lahat ng yan ay dahilan sa kanyang ginawa para sa bawat isa. Bakit tayo merong suot na damit na maputi? Ito'y dahilan sa pagbabayad ng halaga na ginawa ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. Praise be to the name of Jesus. Ay dumulog sa panalangin. Sa iyo, aming Diyos, na kapagbiyaya at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat sapagkat tunay, O Diyos, na kami ay binili at binayaran ng halaga. At dahilan sa pagbabayad na yan, Lord, ay maging iyo kaming sariling pag-aari. Na walang sino man na pwedeng mag-angkin sa amin, Panginoon. Na hindi na kami pwedeng angkinin ng kaaway. Hindi na kami pwedeng angkinin, hallelujah, ni Satanas, Panginoon, dahilan kami ay binayaran ng halaga, Panginoong Diyos. At dahilan sa kami ay binayaran ng halaga, meron lamang nag-iisang nagmamay-ari sa amin, at yan ay siya na nagbayad ng halaga para sa bawat isa sa amin. At sa pagbabayad ng halaga na yung ginawa, Panginoon, kami ay nakalaya sa aming gumagapos sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Dati ang kamay ng kaaway, Panginoon, ang siyang gumagapos sa amin. Dati, Lord God, ang kanyang kapangyarihan, ang siyang aming nasusunod at siyang naghahari sa bawat isa sa amin. Ngunit nang ang dugo mo, Panginoon, na siyang pangbayad ng halaga ng aming katubusan, ay aming tanggapin na personal sa aming buhay. Mula ng araw na yun, O Lord God, kami ay naging malaya, Panginoon, sa kamay ng kaaway. At meron na lamang isang nagmamay-ari sa amin, at yan ikaw, Panginoon. At gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, wala kaming sino man na pinagkakautangan. Wala kaming utang sa laman. Wala kaming utang sa kanino man. At kahit man ang kaaway, ay wala na kaming pagkakautang sa Kanya sapagkat binayaran mo na ng halaga, Panginoon. At kami ay naging malaya, Panginoong Diyos. Na kahit man, O Lord God, ang kaaway kung siya'y maglalagay ng karamdaman sa bawat isa sa amin, ay hallelujah, ito ay hindi na maaring mangyari pa. At kung meron man, Panginoon, ang iyong dugo na siyang nagbayad ng halaga, ang siyang mag-aalis ng kapangyarihan sa Kanya sa bawat isa sa amin, sapagkat kami ay meron ng isang nagmamay-ari sa amin.
Lord God, purihin ka. Nais naming patuloy na kilalanin at i-appreciate ang ganitong bagay na yung ginawa sa iyong mga anak, O Lord God. Panginoon Diyos, buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga kaisipan at aming kilala ang ganitong bagay na wala ng ibang nagmamay-ari sa bawat isa amin. At kami ay natatanging iyong kayamanan na iyong iingatan, Panginoon, at di mo kami ibibigay sa kanino man, O Lord God. Dahilan, binayaran mo kami ng halaga. O Lord, nais naming patuloy na i-appreciate ang ganitong bagay. Pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong biyaya. Kami ay mga anak ng Diyos sa huling maaraw nito at binigyan ng karapatan sa mga makalangit na biyaya at mga pagpapala. Lahat ng yan ay binayaran mo na ng iyong banal na dugo at lahat ng yan ay available. Ngunit ito ay aming makukuha ng bawat isa na pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kami, ang iyong iglesia, Lord, ay tinulad na kagaya ng isang asawang babae, Panginoon. Hallelujah. Na ikaw ang siyang tagapagligtas ng bawat isa amin. Ikaw ang mag-iingat sa bawat isa. Hindi lamang ang aming kaluluwa, kundi kahit ang buong pagkatao namin, ang aming espiritu, ang aming kaluluwa, at kahit man ang aming pisikal na katawan. O Lord God, dalan mo kami ng kapahayagan sa ganitong bagay. Dahilan sinabi ng iyong mga salita sa Exodus chapter 15 verse 26. Kung ang iyong bayan ay lalakad sa iyong sakdal na kalooban, ay wala kang karamdaman na ilalagay sa kanila na kagaya ng inilagay mo sa bansa ng Ehipto, sapagkat ikaw ang Panginoon na siyang nagpapagaling ng aming mga karamdaman. O Lord God, hallelujah. Praise God, ikaw ang siyang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tagapagpagaling, Panginoon, ng aming mga karamdaman. Kaya't kung meron mang karamdaman, Lord, hallelujah, praise God, ikaw ang siyang magagawad sa amin ng kagalingan dahilan kami ay covered, Panginoon. Kahit man ang aming pisikal na katawan ay iyong cover, O Diyos, ng iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa napakainam na biyaya na iyong ginawa sa bawat isa amin. Ikaw ay aming Diyos at kami ay iyong bayan, Panginoon, isang bansang banal na iyong pag-aari, O Lord God. O Panginoon Diyos, salamat sa mga salitang ito, iyong biyayaan ng bawat isa sa amin. At kahit man, Lord God, ang mga salitang ito ay kung meron pang bagay na kulang, Panginoon, I believe the Holy Spirit ay patuloy na magpapahayag sa amin, mangungusap sa amin, ipapakita sa amin kung sino kami sa uling maaraw nito, dahilan ito ang gawain ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa, ang ipakilala si Kristo at ipakita sa amin ang mga bagay na walang bayad na aming tinanggap mula sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. As we dismiss this service, Lord God, patuloy namin kinukumit ang aming buhay sa iyo, ang aming pagkatao sa iyo, Panginoon, ang pag-iingat mo, Lord, sa lahat ng araw ng aming buhay, at kahit man sa gabing ito, sa aming pag-iwalay at pagtatapos, ay aming tanggapin ang iyong pag-iingat. At kahit man, Lord God, ang mga kapatid na nakapakinig ng iyong mga salita, dito man sa lugar na ito, at kahit man sila na nasa online, Panginoon, Lord God, hallelujah, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala ay sumabawat isa na iyong mga anak, O Diyos. O Lord God, napakabuti mo at napakasagana ng iyong biyaya sa amin, at sa gabing ito ay muli naming tinatagubilin ang pagtatapos ng gawain hanggang sa iyong pabalikin kami na nasa ilalim kami ng iyong biyaya at ng iyong pagpapala. Pagpalain mo pa mga susunod na gawain, Panginoon, kahit man ang aming men's fellowship, Lord, sa darating na Saturday, ikaw ang Diyos na mag-bless, at ikaw rin ang Panginoon na patuloy na magturo sa bawat isa amin ang mga bagay na aming nais mo pang aming matutunan ay iyong ipahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Mawi sa iyong kapurihan
kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng aming dakilang Diyos at aming manunubos, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ng magsabi, Amen. Palakpan natin ating Panginoon. Praise God, praise God. Hallelujah. Habang ating inaawit yung